May mga kumakalat na maling impormasyon sa social media na hindi raw tayo exempted sa buwis mula sa ating income tax, remittances at travel tax. Gaano kaya ito katotoo? Ngayon, alamin at linawin natin ang mga totoong benepisyo natin bilang OFW at kung paano tayo nakakatipid ng malaki dahil sa mga tax exemptions na to. Yusek, may nilulunsad pong global campaign yung ilang grupo ng mga OFW po, particular yung Maisog Croatia sa Europa. Una sa lahat, ang sahod ng OFWs ay exempted sa Philippine income tax. Wala po tayong binabayarang income tax sa sahod natin abroad. Pero kung aalisin nila ito ang magiging epekto. Gawin nating halimbawa, ang exchange rate na 1 reals ay equals to 15 pesos. Tapos ang sweldo ng isang OFW ay 2,000 Saudi reals na may katumbas na 30,000 pesos. Tapos ang taxable income natin ay 9,167. Ang 15% ng 9,167 ay 1,375. Kaya 28,624 ang magiging income after tax natin. Pangalawa, ang remittance tax or DST. Wala po tayong binabayarang tax sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Kung wala tayong tax exemption, ang 0.15 documentary stamp tax ay automatic na ikakaltas sa padala natin sa Pilipinas bago pa matanggap ng ating pamilya. Halimbawa, sa 2,000 real na may katumbas sa 30,000 pesos, ang 0.15% na DST ay 45 pesos. Kaya magiging 29,955 naman ang amount after tax. Ngayon, ating pagsamahin ng income tax at remittance tax para makita natin kung magkano ang total na kaltas sa isang buwan. 1,375 ang ating income tax at 45 naman ang ating remittance tax na may total na 1,420. Mula sa 30,000 na sweldo at tax na 1,420, naging 28,625 ang neto ng sweldo natin. Kaya kung ipapataw ang income tax at remittance tax para sa mga OFW, malaki ang magiging epekto nito sa perang na ipapadala natin sa ating mga mahal sa buhay. Buti na lang meron tayong tax exemption bilang OFW. Kaya dapat natin ipagpasalamat ang mga batas na ito na nagproprotekta sa mga OFW. Mahalaga ang papel natin sa ekonomiya ng Pilipinas at magandang malaman na kinikilala ito ng gobyerno sa pamamagitan ng mga tax exemptions. Huwag naman sana tayo magpalaganap ng mga maling impormasyon tungkol sa mga OFW remittances. Hindi ito tama at nakakasama lang sa ibang tao, lalo na sa social media. Mag-ingat tayo sa mga balita at huwag magpadala sa mga haka-haka lamang. Ako si Jepoy Marcelo na nagsasabing piliin mo maging masaya at maging mabuting tao. Salamat po sa panonood.